Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami ang Group 4 at napili po namin ay Poverty and Income Inequality. So, tara, simulan na natin. Isa sa pinakamataas na suliranin sa Pilipinas ang kahirapan at income inequality. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 16.4% ang sumailalim sa poverty line noong 2023. Ibig sabihin, milyon-milyon pa rin ang nahihirap tugunan ng pagkain, edukasyon at araw-araw na pangangailangan. Hindi rin pantay ang kita sa bansa. Ang pinakamayamang 10% ng mga pamilya ay kumikita ng higit 10 beses kumpara sa pinakamahirap na 10%. Kaya malaki ang agwat ng oportunidad at kalidad ng buhay. Sa Apply Economics, ginagamit natin ang data at economic concept para maintindihan kung bakit patuloy ang kahirapan. Una dito ang human capital theory. Kapag mas mataas ang edukasyon at skill ng tao, mas mataas ang sahod na maaari niyang kitain. Ikalawa, ginagamit natin ang income distribution analysis. Dito sinusuri kung bakit mas malaki ang yaman ng ilang grupo sa Pilipinas. May mataas na Gini coefficient na nasa 0.42 na nangahulugang hindi pantay ang kita ng mga tao. Dahil dito, nalalaman natin ang kakulangan sa trabaho, mababang sahod at limitadong access sa edukasyon at serbisyong panlipunan ay ugat ng kahirapan. Una, palakasin ang human capital, ang skills training, TESDA programs, at scholarship grants ay makatutulong para mas maraming Pilipino ang maging employable at mas tumaas ang kita. Ikalawa, palawakin ang social protection program. Ang for-peace health access ay nakatulong para mabawasan ang bigat ng kahirapan at matugunan ang basic need. Ikatlo, suporta para sa maliit na negosyo. Since 99.5% ng negosyo sa Pilipinas ay MSMEs, ang microfinance at small business loans ay makakatulong para mas dumami ang trabaho at kita sa komunidad. Ika-apat, mas mahusay na pamamahala sa buwis at serbisyo sa pamamagitan ng progressive taxation at pagbibigay ng pondo sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura na mahalaga sa pag-angat ng mahihirap. Ang kahirapan at income inequality ay hindi madaling solusyonan. Pero sa tulong ng Apply Economics, mas naintindihan natin kung paano sila nabubuo at paano sila nababawasan. Kailangan nating maging mapanuri at hanggang makibahagi sa mga solusyon na makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kaya tara, sama-sama natin gamitin ang kaalaman sa economics para sa mas patas at maunlad na bansa. Maraming salamat po sa panonood at yun lamang po ang aming video campaign.